Senate Committee on Women on human trafficking activities in Pogo hubs. Sa araw na ito, haharap na muli sa komite ang nooy nagpakilala sa atin na si Alice Leal Guo. Kumpirmado na po ng NBI na siya si Guo Huaping, isang Chinese national na pumasok dito noong 2003. Ibig sabihin, humarap siya sa atin sa Senado at tahasang nagsinungaling. Ibig sabihin, humarap siya sa mamamayan ng Bamban at tahasang nagsinungaling. Kahit anong pagpapakyut niya, hindi matatanggal ang katotohanan ito. This is why yung tila celebrity treatment sa kanya ay di katanggap-tanggap. Huwag po tayong papabola. Huwag po tayong magpauto. Friends, I am proud to say that our hearings have made significant progress. Maliban sa proklamasyon ng presidente sa pag-ban ng Pogo, naiuwi na din sa Pilipinas si Alice Guo para harapin ang mga naiwan nating mga tanong para sa kanya. Sa gitna ng malawakang public interest sa tinatawag nilang Senate Flix na ito, huwag nating kalimutan na ang pangunahin nating layunin ay ang pagpapaganda ng ating mga batas at polisiya. Nakikita na natin ang mga gaps sa ating mga polisiya sa birth registration, border control, cyber fraud at iba pa. We need to make sure our hearings achieve this purpose. Otherwise, all our efforts will be for naught. Hindi ko na po ito patatagalin pa. I will ask my colleagues if they have opening statements at pagkatapos niyan, we'll ask the COMSEC to recognize the resource persons and administer the oath to those here for the first time. Para po sa maalwan na daloy ng pagdinig na ito and to give everyone a chance to ask questions. After the chair, we will limit po the questions to 15 minutes per senator. Tapos, ay tignan natin kung pwede tayong mag-round 2. In order of arrival po tayo, ito po ang sequence. Pagkatapos ng chair, CSP Pro Tempore Sen Jinggoy, Senate Minority Leader Sen Coco, Senator Joel, Senator Bato Odoroy de la Rosa, Senator JV, Senator Sherwin, Senator Raffy. Then SP Pro Tem Jinggoy. Any other colleagues with yes, Sen Joel and then Sen Sherwin. Thank you very much, Madam Chair. Magandang araw po sa ating lahat. Ang sabi po ng John chapter 8 verse 32, the truth shall set us free. Isa lang po ang gusto nating lahat na malaman. Matagal na nating hinahanap. Matagal na nating hinihintay. Ito rin ang hinihintay ngayon ng sambayan ng Pilipino. Walang iba kundi ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Umabot po tayo sa araw na ito, Madam Chair, dahil bukod po sa puro hindi ko na po maalala, Your Honor, ang sagot sa atin, tinaguan pa ho tayo ni Miss Alice Guo na napag-alaman nating hindi tunay na Pilipino. Alice, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Na-offend po kami. Na-offend po kami. Hindi ko po alam, pero parang ang turing mo sa amin ay kaaway na. Pero ang totoo, Alice, ang totoo kung magsasabi ka ng katotohanan, kami dito sa Senado ang totoong kakampi mo. Bibigyan ka namin muli ng pagkakataon ngayong araw na ito. Pagkakataon na isiwalat ang katotohanan. Dahil kahit ayaw mong sabihin ng katotohanan, Senado ito. Hindi ito perya. Sigurado kami na malalaman at lalabas ang katotohanan sa Senado. Kung ikaw ay tunay na Pilipino, dapat alam mo ang kasaysayan. Sa kasaysayan,
ang Senado ang nagiging sandigan ng demokrasya. Ito ang nagpapalabas ng katotohanan. Pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ang Senado ang siguradong magpuprotekta sa iyo more than any agency or institution in this country. Muli, isang bagong pagkakataon ng araw na ito, lalo para sa iyo, Alice. Sa pagsasabi mo ng katotohanan, hindi lang ikaw ang magbebenepisyo, kundi ang sambayanan. At ipapaalala ko sa iyo muli ang iyong sinumpaan dito sa Senado to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kung hindi ka sasagot sa mga tanong natin dito sa Senado o maglulubid ka lang ng buhangin, hindi lalabas ang katotohanan. Nais nating sabihin sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng ating ginagawa. Not just in the aid of legislation, but to ensure that we will put a period, an end to this horrible and terrible pogo na ipakita ng Senado through this committee na even LGUs, even a town like Banban ay kayang pasukin at kontrolin ng husto ng pogo. Can you imagine, ladies and gentlemen, kung magpapatuloy ito? Hindi lamang mayor, gobernador, congressman o senador, baka balang araw, pag hindi natin tinuldukan ito, sa susunod na halalan, meron tayong pogo-sponsored president. Kaya po importante na pagtulong-tulungan po natin ito at siguruhin that we will be able to serve the best interests of our people. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat din, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Go Huaping, nagsinungaling ka sa taong bayan, nagsinungaling ka sa Senado, at higit sa lahat, nagsinungaling ka sa sarili mong kababayan sa Bamban. Alam namin hindi ka Pilipino. Nakita namin yan sa pekeng birth certificate mo. Alam namin na hindi ka lumaki sa farm at hindi ka nag-homeschool. Dahil alam ko saan ka nag-aaral, sa Grace Christian High School, na parehong eskwelahan na pinuntahan ko. Alam namin na merong kang kapatid na si Wesley Guo at si Seaman Guo na itinakwil mo nung una. At alam rin namin yung connection mo sa mga pogo. Kahit na naging mayor ka, hindi mo ibinenta yung pagmamay-ari mo sa Baufulan. At alam namin konektado ka pa rin yan hanggat ikaw ay nasa posisyon. Alam rin namin na merong kang koneksyon sa dalawang pogo na nag-ooperate sa sarili mong bayan, yung Hongsheng at yung Zunyuan. At mamaya ipapakita rin namin yung connection mo doon. Kahit na tumakas ka, ipinagpatuloy namin yung pagdinig dito sa committee. At dahil sa pagdinig na ito, maraming kaso ang na-file sa iyo. 7 kaso. Graft and corruption case ng Ombudsman, human trafficking case ng DOJ, co-warranto case ng Solgen, tax evasion case ng BIR, money laundering case ng AMLAC, pagkansela ng birth certificate mo ng Solgen, at meron ring election code offense ng COMELEC. Ito na siguro ang tingin ko isa sa pinaka malalim at malalang criminal activity na nakita natin sa buong kasaysayan natin. Sa isang tao, halos 7 kaso ang isinampa sa iyo. Pero alam namin hindi pa tapos itong pagdinig namin. Gusto namin malaman kung sino ang tumulong sa iyo para makatakas. Pribadong personalidad man o sa gobyerno. Gusto rin namin malaman sino pa ang mga kasabwat mo sa Pogo Hub sa Bamban, pati na rin sa Pogo Hub sa Porac dahil nakakita na kami ng koneksyon dito sa dalawa. At gusto rin namin malaman kung sino-sino pa yung mga personalidad na tumulong sa iyo para mabuo itong mga Pogo Hub sa ating bansa, sa gobyerno man o sa pribado. Importante na makasuhan sila at importante rin na panugutin sila. Kaya mahalaga itong hearing na ito at mahalaga na marinig namin sa iyo mismo kung sino-sino itong mga taong tumulong sa iyo para magdala ng krimen dito sa ating minamahal na bansa. Thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much also, Sen. Sherwin. Meron pa ba opening statements? Sen. JV and then Sen. Rafi. Madam Chair, morning po. Anyway, sa umagang ito,
sabi ko nga noon, satisfied naman ako and I'd like to congratulate again the chair and the committee for ably handling this issue. Pero sa tatlong bagay lang po, Madam Chair, no? Ang importante, una-una, gusto natin malaman sino ba talaga ang tunay na mga boses, no, in this web of international syndicate na pumasok dito sa ating bansa. At sana po yan ay sabihin po ni Ms. Go ngayong umaga. Pangalawa, sino, muli nabanggit na, sino ang mga tumulong na pribado man o nasa gobyerno para siya po ay tumakas dahil hindi na po pwedeng maulit ito na tayo po ay binabastos sa sariling bansa, nakatulong ang ilang mga nasa ahensya ng ating pamahalaan. At panghuli ay pangatlo po ay Madam Chair, sino po ang tumulong kay Ms. Go na makapasok sa larangan ng politika hanggang siya po ay maging mayor? Baka mamaya po ay marami na humpain ang Chinese Communist Party, ang CCP. Dahil po sa ating dispute, mamaya sa iba't ibang lugar ay nakapasok na rin po pa sila. So yung tatlong bagay lang po ngayong umaga, alam ko po ay marami pa hong magtatanong, pero sana po ay masagot po ito ni Ms. Go sa umagang to. Maraming salamat. Maraming salamat din, Sen. JV. Sen. Rafi? Good morning, Madam Chair, Senator Risa Ontiveros, colleagues, resource speakers, and guests. Maraming salamat po sa pagdalo. As chairperson of the Committee on Public Service, I'm concerned about the regulation of our transport system. We provide regulations for several reasons. First, to safeguard those taking public transportation are safe and secure. Second, to ensure that those given the privilege to own and operate any form of transportation could be held liable for their actions in operating such vehicle, vessel, or aircraft. And finally, there is a need to regulate these transport systems because they could be used for criminal activities. These past weeks, namangha po tayo sa mala-action movie na kwento ni Sheila Goo. She painted for us what was probably the escape route out of the Philippines. But note, that is just probably. Hindi po tayo sigurado. We have to take her testimony with a grain of salt. For all we know, binuulan din nila yung kwentong yan doon sa farm kung saan lumaki si Miss Alice Go. Mga kwentong paglihis sa tunay na nangyayari. Based on our research and discussion with transport experts, anyone with money could have several options for exiting the Philippines. Madam Chair, may I please direct everyone to a video we prepared to give an idea of what could have happened been used by the Goos. Sen. Rafi, just for the information of the committee, ilang minuto po yung ating video? Less than a minute, Madam Chair. Thank you. Please proceed, Sen. Rafi, as part of your opening statement. Starting with the lower deck, which is where most of the action before we proceed, the Chair would like to acknowledge and There's thank the net, presence of the overhead Majority also, Leader, Sen. Francis. speedboat, Salamat po. Please proceed, a Sen. skiff Rafi. boat, Okay, and the as net you can see, that's the fishing vessel. At nabanggit yan ni Alice Goo starting with the lower deck, during which is where one of most the hearings. action happens. Sheila Goo, na sumakay sila sa maliit na boat, kulay puti, and then nag-transfer sa isang fishing vessel. So maaring ganun yung ginamit na roll, yung video. And then papakita po natin kung papaano na hindi na niya kailangan pang sumampa from boat to boat dahil select din po namin from July 1 to July 20 yung route na binanggit ni Sheila Goo ay medyo rough ang dagat, medyo maalon, habagat, kaya imposibleng basta-basta na lamang sila makapagsampa without the aid of that fishing vessel that I showed. Wala ba tayong moving? Mabilis lang. Can we proceed to show the video, please? As part of the opening statement. Or kung hindi pa kaya sa ngayon, Sen. Rafi, baka sa bahagi ng pagtatanong nyo mamaya. Yes. Today, Madam Chair, with the help of our resource speakers from the Coast Guard, Immigration, CAAP, and other relevant agencies,
I would like to identify the weak points in our border control. Madam Chair, our country's borders is very complicated. Every shoreline could serve as an exit point. And this makes the Philippines a potential hub for transnational crimes. We have to review our border control and transportation regulations policies. Wala po sa mga commercial modes of transportation ang problema. Kasi ang kriminal, hindi naman po sasakayan ng MRT. Usually sarili niyang motorsiklo or heavily tainted na van. Ganon din po sa sea and air transport. Ang kriminal na may pera ay may ibang paraan ng paglalakbay. On another matter, Madam Chair, I would like also for us to look into the process and protocol in extracting fugitives in our country. This is not our first fugitive extraction. We have undergone this process before. But what was the reason why there seemed to be a different protocol with Alice Go's extraction? Yusek Raul Vasquez said that it was just an immigration-to-immigration issue. Si Alice Goo, tulad ni Sheila Goo at Cassandra Ong, ay hinuli ng Indonesian authorities dahil sa immigration violation. Dahil dalawang passport at hindi proper ang entry documents. That was the process that was followed because it is fast, efficient, and least expensive dahil nga immigration to immigration lang. Exclusion removal on their side and extraction on our side. In fact, for the two ladies, Sheila Goo and Cassandra Ong, there was just 2 immigration officers and 2 NBI officers who processed their extraction and they took a regular commercial flight. What was the thought process behind the alternate protocol in the case of Alice Goo? The Senate arrest order was issued prior to the warrant issued by the Capas Tarlac RTC. I want this to be clarified in this hearing. And finally, was the dismissal of Alice Goo from being mayor a scheme for the filing of the case in Capas Tarlac? Would it not be better if this case was filed in a court outside the jurisdiction of Tarlac, which Alice Goo treated as her playground? Of course, we assume that there is a regularity in our court processes. But maybe we should realign our policies to ensure that it cannot be manipulated. Because, let's face it, kung may natutunan tayo dito sa kwento ni Alice Goo, basta't may pera ka, walang imposible. Salamat po, Madam Chair. Salamat din po, Sen. Rafi. Kung wala na pong ibang opening statements, may I request COMSEC i-acknowledge yung ating mga resource person. That's all, Madam Chair. We also Thank you, invited, COMSEC. Yes, we please invited proceed. Mayor Kalugay, but he sent his letter of regrets. This is the second time that Mayor Kalugay is absent. Nung unang imbitasyon sa kanila ng komite, sinabi nila may sakit sila sa dengue. This is the second inability to honor the invitation of the committee. So at the proper time, I will move now, yes, Madam please, Chair. Sen. I will Joel, move if you now would. that we issue a subpoena, Madam Chair, to this Mayor Kalugay, Mr. Chair, Madam Aswal. Chair of Aswal, Pangasinan. I so move, Madam Chair. Yes, the chair. Second the motion. Thank you very much. On the motion of Sen. Joel, as seconded by the Senate President Pro Tempore Sen. Jinggoy, the chair rules that the committee issue a subpoena for the good mayor na kailangan makadalo na sila sa susunod na pagdinig. Chair, may I Yes, Sen. also Joel. ask if we were able to invite the secretary of Mayor Kalugay, a certain Cherry, which is she around? Thank you. Thank you. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Also, COMSEC, I heard the name Cassandra Leong. Nandito ba siya ngayon ulit? O nandito na ba siya sa atin? Madam Chair, she is still at the hospital, but we sent a letter to the speaker requesting the presence of Ms. Cassandra Ong here. But there's no reply from the office of the speaker. Well, the committee hopes that there will be a Yeah, reply actually- forthcoming from the office of the speaker. Yes, Well, COMSEC. there's a reply, if I may read. This of your committee to allow Ms. Catherine Cassandra Leong to attend the public hearing on September 9,
2024 at the Senate. Please know that this request has been approved by the Joint Justice Committee. However, please be informed that Ms. Ong is still confined at the hospital in Taguig. Our latest update is that she may be discharged from confinement either tonight or Tuesday, tomorrow. That's good to know, Comsec, at salamat sa sagot ng Office of the Speaker. We have that in writing, hindi lang sa cellphone. Okay po. And tamang-tama kung di-discharge na siya ngayong gabi, kasi actually ang alam natin last time, Huwebes, 2 to 3 days lamang siya pinapapahinga ng doctor ng House. So she should really be here at the next hearing. Yes, Sen. Joel. Yes, Madam Chair, following the opening statements a while ago of Senator Raffy, and I think it's very important that we set the record straight when it comes to the contempt powers of the Senate, the jurisdiction and the pending court cases. And I can see two brilliant legal luminaries here on this August chamber. Madam Chair, just for the record and for the sake of clarification, is it correct that Ms. Alice Go is still under contempt for her failure to attend the two hearings of this Senate committee, June 26 and July 10 hearings? Is that an affirmative, Madam Chair? That is correct, Sen. Joel. Alice Go or Go Huaping is still subject to the citation of contempt of this committee and the Senate. So live pa rin po ito, Madam Chair. Pangalawa, yung jurisdiction, no? May we know the committee's position as to the jurisdiction and the period of imprisonment under the inherent contempt powers of the Senate, Madam Chair? Sen. Joel, those are actually among the questions that not only the chair, but I'm sure the colleagues will be raising during this hearing. And by the end of the hearing, gusto kong makapagbuo talaga ng ruling ang chair at ang komite tungkol sa importanteng usaping ito. Kasi napaka-importante po sa komite at sa buong Senado na nirerespeto ng mga resource persons ang powers at ang rulings ng Senado. In the same way, we give equal respect to the co-equal branches of government. Before the chair asks the COMSEC to administer the oath to our resource persons, I will call on the majority leader, and then we will proceed to the administering of the oath. Yes, Sen. Francis. Madam Chair, good morning. Germane to the statement given by Senator Joel Villanueva, at the proper time, mamaya po, I will file a motion directing this committee to take cognizance of Ms. Alice Go at dito na muna iditini sa Senado. Thank you. I serve notice, Madam Chair. I have with me bags of jurisprudence to back up my claim. Thank you very much, Majority Leader. The chair will welcome that motion at the proper time, and Madam Chair, I rule on it accordingly. Yes, and Joel. Thank you very much, Madam Chair, and I'd like to thank our Majority Leader for raising that up, because that is precisely what we wanted to tackle, Madam Chair, because let me just put into the records of this August chamber, the landmark case of Arnold versus Nazareno. This is a landmark case. It was stated that obedience to its process may be enforced by the Senate committee if the subject investigation before it was within the range of legitimate legislative inquiry. Accordingly, Madam Chair, as you mentioned, live yung ating contempt citation kay Alice Go. As long as there is legitimate legislative inquiry, then the inherent power of contempt by the Senate may be properly exercised. Conversely, Madam Chair, once the legislative inquiry concludes, the exercise of the inherent power of contempt ceases and there is no more genuine necessity to penalize the detained witness. I was about to ask that question, Madam Chair, before the Majority Leader made that statement of his intention, and it's also the intention of this representation to make a motion, Madam Chair, because the question will be, will Ms. Guo's presence here today not interfere with her pending cases in court? I would say no. And that is the position of this humble representation. And we wanted also to know the position of this committee.
Madam Chair, I don't think that the mere filing of a criminal complaint before a court should not automatically bar the conduct of legislative investigation. At alam na alam ni Senator Jinggoy ito kasi yung Regis Romero II versus Senator Jinggoy Estrada, yung pong nakalagay po doon sa desisyon, the power of legislative inquiry cannot be made subordinate to a criminal or administrative investigation. And so I remain steadfast with that position, Madam Chair, and let me place it into the records that it should not that we have jurisdiction, Madam Chair. Considering also that we were the first one who issued the warrant of arrest, Madam Chair. And last but not the least, before we start, I know everyone wanted to ask questions. I wanted to raise this, and considering that we have Senator Francis Tolentino and Senator Racoco Pimentel with us here today, if you look at RA number 100660, this is an act strengthening further the functional and structural organization of the Sandigan Bayan, further amending Presidential Decree number 1606. It states there, Madam Chair, section, what's that particular section? Section 5, if I'm not mistaken, Madam Chair, that the regional trial courts shall have exclusive original jurisdiction where the information does not allege any damage to the government or any bribery. Letter B, alleges damage to the government or bribery arising from the same closely related transactions or acts in amount not exceeding to 1 million pesos. So yun po yung nangyari, no? But, Madam Chair, it should not be the Capas Regional Trial Court, but a different court should handle the case of Miss Alice. Under Republic Act number 10660, Madam Chair, it states there that cases, and we talk about it on the sidelines with our minority leader, it says there, cases falling under the jurisdiction of the Regional Trial Court under this section shall be tried in a judicial region other than where the official holds office. So I submit to the wisdom of this committee, and again, wanted to put that into the records. Thank you, Madam Chair. Thank you also, Sen. Joel. Of course, that is a substantive question already. So yung tanong tungkol sa criminal jurisdiction, siguradong i-discuss pa natin mamaya ng konti sa hearing na ito. Pero mayaman na yung mga predicate na inilatag para sa motion na ihahain ni Majority Leader Sen. Francis mamaya at pati ni Sen. Joel. At gaya ng sinabi ko kanina, dahil talagang ang Senado ang unang nag-issue ng warrant kaugnay ni Alice Guo at nag-trigger ng manhunt para sa kanya, the Chair will welcome that motion, and ano pa man yung magiging ruling ng Chair, makakapag-coordinate naman at magko-coordinate kung sakali ang komiteng ito sa korte which has jurisdiction of her detention at the moment. So maraming salamat po mga kasama para dito sa ating unang round ng exchanges. Comsec, panumpain yung mga hindi pa nakapapanong. Sumpa kayo ulit, hindi na sana kailangan, no? Dahil nakapagsumpa na kayo noon. But you remain under oath, so that is fine. Alright, so magsisimula ako sa mga tanong kay Miss Alice. So after months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, tinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yon, Miss Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa
kaso sa inyo, lalo na may pruweba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, Well, may I yes, and Joel, one related question. Madam Chair, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, di naman kayo mai-incriminate, simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And and before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen. Lauren. Salamat, Sen. Lauren, for your Good morning, Madam participation Chair. today. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa'yo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na isite kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao? No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Miss Alice? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Guo. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi. Tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At ang nanay niyo? Nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, and Lauren, for one related question. Statement. Nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So, I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pang ang question, ay nagsisinungaling na?
Salamat, Sen. Lauren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitibay yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel Madam at the Chair. proper time. Madam Chair. Yes, Sen. Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank Ngayon, you. yes, This is related. This is Senator, a related, related Madam Chair. question. Very related. Madam Chair, obviously itong ng basto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Gua Huaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Goo at nitong si Chinese National Gua Huaping. At in-establish po doon na match and the same person, si Gua Huaping at si Alice Goo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Gua Huaping at si Alice Goo ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice Goo po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. Miss Alice. Chair? Short interjection. Yes, Senator Roy, for one related question. May ask from the chair kung pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya. Para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag-involve ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po. Okay. Ano yun? Anong threat na, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May death threat. Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death threat po na Sino ang nagbabanta sa iyo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, yes, Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mo sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable. As far as unacceptable, Senator. Pero parang may committee sa kanyang safety pag ganun.
Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Madam Chair, Yes, and Lauren, for thank you. one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo. Sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair. Record para sa kabatiran ng lahat. At lumabas na po ito sa mga nakaraang haring mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth, pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination, after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yun yung unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, alias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po, ako ay isang Filipino. 1 minute suspension. Pahingi po sa mga kasama na a quick Sen. Rafi, if you will allow, I request you and all the colleagues, mag 1 minute suspension tayo, a quick discussion sa ating mga senador, kung maaari po. We are suspended for... Mabilis lang to sana, Madam Chair. Please, Sen. Rafi, and then please, we need to take a 1 minute suspension. Yes, Sen. Rafi. Malala ko yung sa previous hearings ng committee ninyo, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson na supposed to be fixer na tumulong
para ma-facilitate yung pagkakuha ng late registration, birth certificate hanggang passport ni Miss Alice Goo. Bakit hindi po natin siya iniimbitahan? Salamat, Sen. Rafi. Actually, iimbitahin natin yung si Jonathan Samson sa susunod na pagdinig. Bahagi po siya ng tanong ko mamaya-maya sa ibang resource person natin. So let us... Last na po. Yes, please. Last na and before we suspend. Yung last hearing, merong sinulat si Sheila Go sa papel na sabi niya secretary. Hindi naman yun sa executive session. So pwede bang may divulge kung sino yung dalawang pangalan na sinulat na hindi nabanggit sa hearing ng mga senador? Mamaya po ay i-divulge din yung dalawang pangalang iyon, pero meron na pong isang related resource person sa dalawang iyon na nandito ngayong araw at siguradong matatanong natin. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel, before we suspend for 1 minute. To suspend the deliberation, and I already anticipating, Madam Chair, what is going to happen when we suspend the deliberation. And I'm just giving one chance again to Alice, Madam Chair, because this will help me decide in the as we suspend the hearing today to talk about your fate as a resource person. If it is true, Miss Alice, ako muna, Miss Alice. Miss Alice, pakinggan po ang senador. Ako muna, attorney, please. Attorney, sabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nanggagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi ka totoong nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos babalik ka dito, magsasabi ka na naman ng isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo, bakit hindi kami maniwala? Hindi na pa nga pinatotohanan yung mga unang kasinungalingan mo. Ngayon may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. So we will suspend for 1 minute and then resume after 1 minute. Sa hearing suspended.